Magandang araw mga karelasyon. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang sensitibo pero mahalagang paksa, ang mga gawain ng isang babae na maaring magpababa sa tingin sa kanya ng ibang tao, lalo na sa mga lalaki pagdating sa usaping relasyon at respeto. Kung isa ka sa mga kababaihang nais panatilihin ang respeto ng ibang tao at ng iyong sarili, manatili ka hanggang dulo dahil bawat punto ay may malalim na paliwanag at praktikal na payo. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating aalamin. Number one, kapag handa siyang makipagtalik kapalit ng pera, may kasabihan na money can buy almost anything but not genuine respect or love. Kapag isang babae ay pumapayag na ibigay ang kanyang katawan kapalit ng pera, marahil makuha niya ang pansamantalang benepisyo. Pero sa likod nito ay may matinding kapalit, pagkawala ng tiwala sa sarili, respeto mula sa iba, at minsan ay delikadong sitwasyon. Bakit ito nakakapagpababa ng tingin ng ibang tao, lalo na sa kalalakihan? Kapag pera ang naging dahilan ng intimacy, nawawala ang emosyonal na halaga ng relasyon. Maraming tao ang nagkakaroon ng mababang tingin sa isang babae kapag nakikita nilang kaya siyang bilhin ng kahit sino. So ang payo, advice, or aral, maghanap ng income o kabuhayan na hindi kailangang isakripisyo ang katawan o dangal. Kung may financial struggles, humingi ng tulong sa pamilya, kaibigan, o maghanap ng extra na pagkakakitaan, hindi sa pamamagitan ng pagbebenta ng sarili. Tandaan, mas masarap gumastos, mas masarap ang pakiramdam kung ang pera ay galing sa malinis na paraan. Number two, kapag sinasadya niyang magbihis ng halos hubad para makaakit ng lalaki. Walang masama sa pagiging fashionista o sa pagpapahalaga sa sariling itsura. Pero kapag ang layunin ng pananamit ay para lamang mapukaw ang atensyon ng mga kalalakihan sa paraang sexual, kadalasan ay iba ang nagiging impresyon sa karamihan. Bakit ito nagiging issue? Dahil maaring isipin ng iba na ang halaga mo ay nasa physical na anyo lamang. Maaring maging target ka ng maling klase ng atensyon mula sa mga taong wala namang seryosong intensyon o may hindi magandang binabalak sa iyo. Hindi lahat ng atensyon ay magandang atensyon. So ito ang mga payo. Magsuot ng damit na maayos, maganda, pero may dignidad. Classy, hindi trashy. Tandaan, pwedeng maging sexy nang hindi nagpapakita ng sobrang balat. Kung may maganda kang personalidad, ipakita iyon. Dahil iyon ang tumatagal, hindi lang ang panlabas na anyo. Number three, kapag nakikipagtalik sa lalaking ngayon mo lang nakilala. May mga pagkakataon na dala ng atraksyon at emosyon, madaling bumigay ang isang tao. Pero ang biglaang desisyon na makipag-S or talik sa isang taong kakakilala lamang ay may kaakibat na panganib. Bakit ito nakakapagpababa sa tingin ng tao? Nagbibigay ito ng impression na hindi mo pinapahalagahan ang sarili mong katawan. Maaring isipin ng lalaki na madali kang makuha, kaya hindi ka na niya masyadong pinapahalagahan. Delikado ito sa aspeto ng iyong kalusugan at seguridad. So ito ang payo or aral or dapat mong gawin. Bigyan ng oras at proseso ang pagkakakilala sa isang tao bago ibigay ang sarili. Huwag padalos-dalos. Kung seryoso ang isang lalaki,
handa siyang maghintay at patunayan ang kanyang intensyon. Huwag hayaan na pansamantalang emosyon ang magdikta ng permanenteng aksyon na maari mong pagsisihan kapag ikaw ang bumibiyahe para makipagkita sa lalaking ngayon mo lang nakilala. Ladies, isang mahalagang prinsipyo. A man who truly wants you will come for you. Tandaan mo yan lagi. Kapag ikaw pa ang gagastos, mag-e-effort at pupunta sa lugar ng lalaking hindi mo pa gaanong kilala, madalas ito ay senyales na hindi ganoon kaseryoso ang lalaki. Kasi dapat yung lalaki ang pupunta sa iyo. Huwag kang papayag na ikaw ang gumagawa ng paraan. Bakit hindi ito maganda? Maaring isipin ng lalaki na ikaw ay easy to get. Ikaw ay desperada, naghahabol. Pwedeng mawala ang mystery at challenge sa kanya. Magiging relax lang yan kasi ikaw yung pumupunta sa kanya. May risk sa kaligtasan mo. Hindi mo alam kung ano talaga ang intention niya, kung sino talaga ang taong ito, ang pagkatao niya. So ang payo natin, huwag agad-agad pumunta sa lalaki na hindi mo pa gaanong kakilala. Kung gusto ka talaga ng lalaki, siya mismo ang mag-e-effort na pumunta sa iyo. Protect your safety at all costs. Number 5, kapag nagdo-double date at nakikipagtalik sa kung kani-kaninong lalaki. Wala namang masama sa pagkakaroon ng kaibigan o mga kakilala na iba't ibang tao. Pero kapag pinagsabay-sabay mo sila at may intimate na relasyon ka sa iba't ibang lalaki, nagiging madali para sa iba na mawalan ng respeto sa iyo. Bakit ito nakakapagpababa ng tingin ng tao, lalo na sa mga kalalakihan? Dahil nakikita ito bilang kakulangan sa commitment at loyalty. Maaring masira ang reputasyon at maging paksa ng mga chismis o mga marites sa paligid. Sa relasyon, trust is everything. At kapag madali kang magkaroon ng relasyon sa iba at papalit-palit ng partner, nawawala ang respeto at tiwala. So ang payo natin, piliin ang isa lang, at mag-invest sa kanya kung seryoso ka. Iwasan ang sabay-sabay na relasyon, lalo na kung may intimacy na involved. Tandaan, ang tunay na halaga ng isang tao ay nakikita sa kanyang loyalty at commitment. So mga karelasyon, tandaan natin, ang respeto ay hindi basta hinihingi, kundi pinapakita at pinapatunayan. Hindi natin kailangan gawin ang mga bagay na magpapababa ng tingin sa atin para lang makuha ang pansamantalang atensyon ng iba. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.